Good morning, everyone. It's 1:38 a.m. Hindi ako makatulog kasi may napanood akong vlog tungkol kay Senator Amy Marcos. Di- Hindi ako pakali kasi pareho kaming panganay. Parang hindi ako mapakali sa ginawa niya. Kasi ako panganay din ako. Sa mga kapatid ko, ang prinsipyo ko, kahit may sakit na ako sa puso na ganito, na mahina na ako, huwag kang magkamali, kantiin ang mga kapatid ko, isa sa kanila. Ilalaban ko ng patayan yung mga yan. Ako na lang ang anuhin mo, huwag lang sila. Samantalang siya, inilalaglag niya sarili niyang kapatid. Anong klaseng panganay yan? Ngayon lang ko nakakita ng ganyan. Tapos, may nalaman pa ako. Ito pa lang si Presidente Bongbong, iisa na lang ang kidney. Kasi, dinonate niya yung kidney niya sa tatay niya, yung isa. So, iisa na lang ang kidney niya. Which means, he needs to be extra careful. Kasi, hindi na siya pwede nung, sobrang inom, magbisyo, yung mga pagkain, dapat maingat na rin siya. Kasi nga, iisa na lang ang kidney. So, papaanong masasabi na nagda-drugs? Pangalawa, mag-asawa, gumagamit. Aalukin ng anak? I don't think so. I mean, in the first place, baho yan ang pamilya nyo eh. Isinisingaw mong ganyan. Tapos, what does Iglesia ni Cristo say about this? Relihiyon kayo. Di ba? Ang tinuturo nyo, pagmamahal? Ikukonsintihin ba ninyo yung ganyan? Na magkapatid, nagsisiraan? Ewan ko, mag-isip-isip kayo. Tama ba yung sinusuportahan ninyong yan? Ang klase yan. Hindi ako makapaniwala kasi. And then, what? Is this true? Yung sinasabi ni Gadon na kaya nagkakaganyan itong si Senator Amy Marcos is because pag tumakbong presidente si Sara, siya ang gagawing bise. Nagpapatawa ba kayo? Ha? Ikaw, Manang Amy. Sa ginawa mo, sa tingin mo, mamahalin ka pa ng tao. Ang daming na turn off sa'yo. Ang dami talaga. Buti pa pala yung mga kinakampihan mong Duterte. Kahit mga sanggano, nagkakaisa yung magkakapatid. Ikaw, anong ginawa mo? Ha? Diyos ko po. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo talaga. Nagulat ako. Ito mo, nagkakandapuyat ako. Sinaiisip ko yung ginawa mo. Utang na loob. Just because of politics? Alam mo, para sa akin, it doesn't matter kung half-sister ka nga o buo kang kapatid. The point is, ikaw ang panganay.
Dapat ikaw pa nga yung nag-aano sa mga kapatid mo eh, na mabuo kayo, hindi yung ikaw pa yung nangungunang ganyan. Hindi ba naisip yun? Ha? What's wrong with you? Oh my God. Mga kabataan, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong tularan ang babaeng yan. Mahalin niyo mga kapatid niyo, mahalin niyo ang kapwa niyo, huwag kayong manira. Totoo man o hindi, sarilinin niyo na lang pagka mga ganyang masisela na bagay. Mariosep, nakakahiya na tayo. Hindi ba na ano? Ayan o, napanood ko rin yung video ni Senator Ping Lacson. Nag-atrasa na daw ang mga foreign investors. Paano? Tayo dito ang gulo natin. Kaya ako hindi ko titigilan itong pananawagan ko sa lahat na magkaisa. Magkaisa talaga. Yun talaga ang tanging solusyon. Kasi ayun nandun napanood ko yung kung paano tratuhin si Presidente Bongbong ng mga foreign leaders. They respect him. Ang problema, nirerespeto nga yung ating presidente, tayo ang nagkakagulo. Dapat maayos yan. Anyway, sorry gumagamit ako ng gantong mic. I have to be discreet and quiet kasi natutulog na yung kapatid ko. Ayokong magtaas ng boses. Tsaka, yun na nga past 1 na ayokong mambulahaw. Hindi lang talaga ako makatulog kasi sa napanood ko na-disappoint ako, na-frustrate ako. But everyone, please, I'm begging you, let us unite. Sabi nga ni Voltes 5 let's vote in. Sorry batang Voltes 5 ako So, magkasundo na, sundo na tayo. Pag inaaway kayo ng Duterte, ng mga DDS, sabihin nyo na lang, thank you, I love you. Ganun na lang. Para magsipagtigil sila. Para ma-realize nila kasi nabubulagan Nabubulagan sila. Ang napapansin ko yung mga followers ni Lenny, followers ni Aquino, followers ni Marcos, puro mga disente Tsaka parang nag-iisip. Although minsan may sumasabit-sabit. Like for instance, sa kauna-unahang vlog ko, binanggit ko na si Bongbong nananahimik, kaso yung amuyong niya gumagawa ng milagro, ang nabibintangan si BBM. Tama ako, di ba? Tama. Ayan 3 ang nag-resign sa Malacanang dahil sa ginawang kabalastugan. Alam na siguro ninyo yan kung sino yung tinutukoy ko at kung anong dahilan kung bakit sila nag-resign. See? Yun ang sinasabi ko. What I've been telling you guys is right. Sana pakinggan nyo yung pakiusap ko na magkaisa-isa tayo. Sige, hanggang dito na lang ako. Pipilitin ko ng matulog. I'll see you on my next vlog. Good night, everyone.